What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back no. So Koro nga pala. And for today ang video natin is all about Linea, Base, and Layer 0. Basically guys, ang gagawin lang natin is magdadagdag lang tayo ng transactions natin dito sa tatlo na to no. In that way, mas maging qualified tayo sa possible airdrops nila. So umpisahan natin dito sa first step natin no. Ang first step natin is mag-swap tayo ng ETH from Linea and gagawin natin itong USDC gamit itong website ni Linex.finance. Pagpunta nyo sa website nila no, ito, mag-i-swap ka lang naman, kukonek mo yung wallet mo. And then click natin to, which is yung ETH, tama naman siya no. So kahit magkano lang naman, so gagawin ko dito is 0.02 which is $33. Tapos gagawin ko siyang USDC. Click ko lang yung swap. So you can see guys, ayan na no, swap successful, and then close na natin to. Proceed tayo sa next step natin, so tick na natin to. So guys, for our second step no, yung USDC natin, ibabalik natin siya papuntang ETH. And this time, iba naman yung website na gagamitin natin. So yung mga website na to, isililink ko na lang below sa description. So guys, ito yung interface ni Boo Finance no. Ang gagawin lang natin is USDC papuntang ETH. So ima-max ko lang siya no, kasi gusto ko lahat ng USDC ko mabalik sa ETH. So approve ko muna siya. So magkaroon siya ng spending limit, and dapat maximum lang yan. Kasi pag hindi mo minax yan, hindi niya ma-spend or hindi niya magagalaw yung USDC na meron ka. So after mo approve guys, pwede mo na siyang swap. So click lang natin itong swap. Then confirm swap. Tapos syempre, approve natin itong transaction and may babayaran tayong konting gas fee. As you can see, na-swap na natin yung USDC natin, papunta ulit na ETH. So guys, yun, tapos na tayo sa second step natin, tick na natin yan. And then, ang next step natin is gagamit tayo ng Stargate.finance. So ang gagawin naman natin this time is yung ETH natin from Linea, i-bridge natin siya papuntang Base or ita-transfer natin. So ito yung interface ni Stargate no, magkoconnect lang kayo ng wallet nyo. Tapos ito na, pipili na kayo ng network. Tapos yung currency, which is yung ETH. So sa akin, ang ita-transfer ko from Linea ko papuntang ETH or papuntang Base, I mean, is 0.018. So kayo lang bahala dun sa value na ilalagay nyo. Ako, ito yung gagamitin ko. So click ko na yung transfer. So guys, pag Stargate yung gamit nyo, hintayin nyo lang siya kasi bridging to. So hindi siya talaga ganun kadali unlike sa mga swap no. So mabilis lang naman siya, 1 to 2 minutes lang or less than 1 minute, tapos na agad yung transaction nyo. So guys, as you can see no, transaction confirm na tayo. And yung from Linea, nakapag-transfer na tayo ng ETH papunta sa Base. So tapos na tayo dito sa ating third step. So punta tayo sa fourth or last step natin. So for our fourth step or yung last step natin is punta tayo sa app.ave. So ang gagamitin natin is itong website nila, tapos magsusupply tayo ng ETH from Base. So ito yung interface ni Aave no guys. So click nyo lang to, tapos yung version 3, tapos hanapin nyo dito yung Base, and then click nyo yung Base para makapagpalit kayo ng network. Tapos click nyo tong supply. So pag click nyo yan, magsusupply kayo ng ETH. So kahit magkano yan, sa akin ang pipiliin ko ay 0.003, so $5 lang. Tapos wrong network yung nakalagay kasi hindi ako nakapag-switch pala dito sa ating MetaMask. So sa MetaMask, ilalagay natin is Base kasi Base nga pala yung gagamitin natin. So pagpalit nyo dyan, ayan na, pwede ka na mag-supply ng ETH. So click mo na yung supply ETH. Then approve mo lang yung transaction dito sa MetaMask. So after nyan guys, pwede nyo itong i-close. And then yung ibang step natin, which is yung borrow, pwede natin yung gawin sa ibang araw naman. So gagawa ko ng another video dyan. And ang reason ko for that is gusto ko yung mga transaction ko is mahaba. So hindi siya isang bagsakan na within 48 hours or within 1 week is tapos ko na yung lahat ng transaction dito sa Base. Kasi guys, yung airdrop nito, if magkakaroon man, is sobrang tagal pa. Siguro abutin pa ng taon or less than a year. And gusto natin na yung wallet natin is magkaroon ng transaction within that time period. As you can see guys, sobrang ikli lang nitong steps natin no. So tick natin itong pang-apat. So 4 na websites lang yan, tapos iiwanan ko sa description lahat ng links. Stay tuned lang kayo sa iba pang airdrop guides. Don't forget to subscribe, like, and mag-comment kayo if possible. Sana nakatulong yung guide na to sa inyo no guys, and thank you for watching. If may tanong nga pala kayo, huwag kayo mahiya, mag-comment lang kayo. Pwede rin kayo mag-message sa akin sa TikTok or sa Facebook.